Umaga, pag-uusapan po natin ang isang mahalagang batas na nagbibigay proteksyon at dagdag na suporta sa mga solo parents sa bansa. Ito po yung Republic Act No. 11861 o mas kilala bilang Expanded Solo Parents Welfare Act. Ayan, at mahalaga nga, Audrey, na maunawaan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga solo parents, kung ano-ano ang kanilang karapatan at benepisyo na maaring makuha sa ilalim ng batas na ito. Kung kaya't kaugnay yan, makakapanayam natin si Attorney Roel Ilagan. Good morning, Attorney! Morning, Attorney! Hello, good morning. Good morning mga ka-RSP. Magandang umaga sa inyo. Okay, Attorney, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba itong Republic Act No. 11861 at ano yung pangunahing layunin nito para sa mga solo parent? Okay. So yung RA 11861, this is already an amendment to the original Solo Parent Welfare Act. So basically, layunin itong palawakin at palakasin ang suporta ng gobyerno sa mga solo parents by providing them social and other welfare benefits and services. Okay. Attorney, ano-ano po ba yung mga mahalagang benepisyo na idinagdag o ipinalawak ng batas na ito? Nabanggit nyo na ito ngayong kumpara sa naunang Solo Parent Act. Ito yung amendment. Okay, so meron tayong monthly subsidy, okay, if you are considered to be a qualified or considered as a low-income solo parent. So may monthly subsidy ka na 1,000 pesos. We're also entitled to 10% discount and VAT exemption if you are considered to be a low-income solo parent. At meron ka ring parental leave of 7 days yearly. Okay, kada taon, entitled ka sa 7 days of parental leave in addition to other benefits or leaves under the Labor Code. Okay, of course, you also have priority sa lahat ng mga education, scholarship, and housing programs of the government. So ito lang yung mga ilan sa mga benepisyo na idinagdag ng Expanded Solo Parent Welfare Act. Sa definition po ng batas, Attorney, sino-sino po ba yung mga may tuturing na solo parent ayon sa batas at paano po nila mapapatunayan o ma-apply ang kanilang status? Okay, so sa ilalim ng batas, maraming mga individual na pwedeng pumasok or to be considered as a solo parent. Unang-una, kung ikaw ay balo. Pangalawa, ikaw ay hiwalay na sa iyong asawa, ibig sabihin kinasal ka at hiwalay ka na sa iyong asawa. O kaya naman pangatlo, hindi ka kinasal at ikaw ay considered as a solo parent kung ikaw lang ang nag-iisa nagpapalaki at sumusuporta sa iyong pamilya at yung mga OFW na nag-iisang nag-aaruga also at nagpapalaki ng pamilya niya. Ito yung mga ilan sa mga individual na pasok are considered to be a solo parent. And in order for you to be entitled to all these benefits, kailangan mo mag-apply. Okay? Kumuha ka ng Solo Parent ID, pumunta ka sa iyong barangay o sa munisipyo, meron tayong City or Municipal Social Welfare and Development Office. So doon ka magsasubmit ng mga documents or requirements para patunayan na ikaw ay solo parent sa ilalim ng batas. Ayun. So ano naman po yung karaniwang hamon na nararanasan ng mga solo parents sa pag-avail ng kanilang mga karapatan? Unfortunately, of course, may mga challenges tayo na nararanasan. Unang-una is complying ng mga requirements para makakuha ka ng solo parent. Alam naman natin, hindi ganun kadali magproseso sa mga LGU natin. Okay? Pangalawa, I think there's also a lack of information or awareness. Lalong-lalo na entitled ka sa 10% discount or VAT exemption. Pag pumunta ka sa restaurant, di ba, halimbawa, meron po ba kayong mga special benefits? Usually, ang iniisip natin, senior citizen, o kaya PWD, never na-mention kung solo parent ka. So, I think there's a lack of information or awareness. Ito yung ilan sa mga challenges na nararanasan ng solo parents. It's also a challenge to the amended, to the new law, the expanded social, solo parent and welfare benefits. Well, bilang ako, 20 years din akong naging solo parent pero hindi ko rin kinuha tong ganitong mga klase ng programa. Dahil sa lack of information. Or lack of time, hindi ka na. Kasi alam ko, pupunta ka pa sa mga barangay. Pero attorney, pag ikaw ay solo parent ka, ano bang unang dapat gawin para makuha mo itong mga benepisyong ito? Okay, kung solo parent ka, gusto mong maranasan o makuha yung mga benepisyo na to, kumuha ka ng Solo Parent ID. Pumunta ka sa City or Municipal Social Welfare and Development Office.
At doon i-assist ka ng social worker in order for you to prove na isa kang solo parent. So you just have to gather all the requirements, pumunta kayo sa Social Welfare and Development Office at kumuha kayo ng solo parent ID kasi malakas din yung ID na yun, magagamit ninyo lahat ng mga benefits. Attorney, medyo tedious ba yung process ng paggawa ng mga requirements? Ano ba yung mga basic na kailangan ihanda ng mga solo parents pag pumunta na sila doon? Hindi naman siya tedious kasi una-una kailangan mong patunayan na solo parent ka at saka halimbawa may anak ka, so birth certificate for example, o halimbawa hiwalay ka o kaya wala kang asawa pero iniwan ka na, kailangan mo lang ng affidavit ng mga witnesses na would attest na talagang hiwalay ka or inabandon ka ng asawa mo or kinakasama mo. So basically, madali naman yung mga requirements. I think una-una talaga is lack of information. Kasi kung available yung information, kung aware yung mga tao as to the existence ng batas, doon sa mga benepisyo at saka sa mga requirements, I think mas madali naman makukomply ito ng mga tao. Well, ang dami niya, no? May mga nababalitaan tayo talaga nagtitiis ng mga solo parent. Yes. Sa kanila lahat ng gastos. Hindi Lalo na yung mga nasa murang edad pa, di ba? Pero ang question ko dito, attorney, may pamamaraan ba halimbawa ang solo parent ay isang OFW at nasa ibang bayan? Yes, actually sa ilalim ng batas, entitled din yung mga FW, lalong-lalo na kung sila lang yung sarili nila, yung nag-aaruga, nagpapalaki sa pamilya nila, they're also entitled or considered a solo parent under the law. So they can process the same. Of course, hindi na to sa local government unit, but also they can coordinate with OWA and other agencies for them to be given or for them to secure yung solo parent ID. Ayan. Attorney, para naman sa mga solo parent na nanonood ngayon, ano yung mabibigay niyo na payo para masigurong makuha nila ang mga benepisyong nakalaan sa kanila sa ilalim ng batas na to? I think we have to be very vigilant and also ipaglaban natin yung karapatan natin. So unang gawin nyo, kailangan nyo kumuha ng solo parent ID. Pangalawa, I think yung bagong batas, lalo na itong expanded law, kinikilala nito. Of course, yung karapatan ng mga solo parents, isa dong paalala sa mga solo parents na hindi kayo nag-iisa sa laban ng buhay. Ayan, may tulong naman ang pamahalaan at ang ating batas sa ating mga solo parents. Okay, maraming salamat Attorney Ruel Ilagan sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon patungkol sa usapin nito. Again, sa ating pong mga kababayan na solo parent, huwag kalimutang alamin at i-update ang inyong mga dokumento upang maging kwalipikado sa mga benepisyo ng batas. Tandaan, ang malawak na kaalaman ay susi upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanong ay dapat bang legal ba?